Guys, eto yung lagi natin pinapaalala sa mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga OFW na uuwi sa Pilipinas, na laging i-double check ang ticket pagbigay pa lang sa inyo ng inyong employer. Para just in case man may kailangang baguhin or may mali, ay masasabihan nyo agad ang inyong employer para mapabago niya ito kung saan siya nagpabook. Eto, panoorin nyo. Mahigit po na paalala sa ating mga OFW pag kayo ay bumili ng ticket at tingnan niyo po ang inyong ticket kung ilang pieces po ang nakalagay sa inyong ticket. Kasi po karamihan po sa ating mga OFW ay pagdating sa airport ay lumalagpas po ang kanilang bagahe at ito po ay hindi po nila nadadala or ito po ay nababayaran sa airport. Okay, first po na nagagawin natin, una-una pa lang, 5 days before your departure, paki-check po ang inyong ticket. Kagaya ng pag-issue ng amo or kayo mismo ang bibili. Pero, ang suggestion ko po sa inyo, mas better po pag bumili kayo ng ticket, yung mismong agent po. Bakit? Pag nagka-problema po yung ticket or rush to rush po yung concern ninyo, masusolusyonan po yan pag hands-on po yung agent. Now, ano po yung first na gagawin natin? So, doon sa ticket, nakalagay po dyan, 7 kilogram. Automatic na po pag bumili kayo ng ticket. At pag international po, automatic po yan na pag uwi sa Pilipinas, allowed po yan ng maximum 10 kilogram. Pero pag Pilipinas na po yan, na departure papunta sa inyong halimbawa Maynila to Cebu, mga ganyan po, 7 kilogram lang po yan. Okay? Mahal po ang babayaran ninyo per kilogram sa airport pagdating sa international. Okay, so ang nakalagay po dyan sa inyong ticket, alamin niyo po before your departure, titingnan niyo po kung ilang pieces yung dadalhin ninyo or ilang kilogram po yung dadalhin ninyo. So, nakikita po natin na may 46 kilogram or 23 times 2 which is 46 po yun. So, dalawang maleta po. At plus yung hand carry which is 3 pieces po siya. Okay? So, hindi po pwede na magdala ka po ng 4 na piraso kasi 3 lang po yung allowed. Pwede rin po mga sling bag sa lalaki po. Pwede po yan yung maliit lang po, pero dito po yan sa international. Allowed po yan. Na-experience ko po yan, which is dito sa international. And number 2 na gagawin nyo po is pag halimbawa po, hindi nyo po nakikita ang inyong bagahe, itanong po mismo sa amo or mas better po, magtanong po kayo sa mga agent kung ano ang hindi nyo alam sa inyong bagahe, kung ilang pieces. Kasi minsan po hindi po natin yan nakikita kasi yung mga amo na nag-i-issue sa atin na ticket ay hindi po nila sinasabi sa kanilang mga katulong. So which is yung ibang katulong hindi po nila alam yung mga gagawin nila. So ang advice ko sana, pwede kayo magtanong at pwede kayo mag-advance sa may alam para masolve yung mga problema ninyo. So, pag nasa airport ka na kasi, pag sumobra yung mga baggage, hindi na po pwede yan pagdugtungin at kayo po ay magbabayad kung ito po ay over baggage na. Okay? So, pagdating naman po sa if in case na gusto niyo mag-add baggage, if in case lang po gusto niyo nang mag-add 10 kg kasi sumobra ka ng 5 or 10 kg, mas better po contact your agent at lalo na kung rush to rush. Ito pag flight mo na kasi may client ako na ganyan nangyari na cases. So which is na-solve natin, tawagan natin yung manager sa airport or sino ang manager doon sa airlines na sinakyan mo. Pag halimbawa Saudi Airlines or Emirates or Cebu Pacific, Philippine Airlines, so doon tayo makipag-coordinate if in case na ako yung agent or saan kayong agent bumili ng ticket, tapos kukontakin mo siya at sabihin mo mag-add ka ng 5 kg or 10 kilograms kasi po sumobra ang inyong ticket. Now, pag hindi po kayo bumili sa agent, tapos si amo po yung nag-issue nun, which is po nasa airport na po kayo, kayo mismo ang mababayad. So, malaki po yung cost na mababayaran sa airport.
May video naman dito na naging karanasan ng mga kababayan natin nung umuwi sila sa Pilipinas na dapat alam nyo para hindi kayo makaranas ng ganito or para hindi mangyari sa inyo. Guys, eto dapat ang i-check nyo sa inyong ticket kung tama ba ang mga impormasyon, lalong-lalo na ang inyong pangalan. Dahil isang kababayan natin ang nagbahagi ng karanasan ng kanyang kaibigan sa Riyadh Airport na hindi pinayagan makalipad ng immigration dahil may mali sa pangalan or nabaliktad ito. Mostly, ang makikita natin na nakalagay na pangalan sa ating ticket ay mauuna ang ating apelyido, sunod ang pangalan at yung title ng ating gender. So, na-offload si kabayan at pinabili ng bagong ticket. Ganito din ang naging karanasan ng isang kababayan natin sa bansang Saudi Arabia pa rin na hindi pinayagan makapag-check-in ng airlines dahil nga may mali sa kanyang pangalan. Buti at pinabago ito ng kanyang amo at hinabol sa kanya sa airport. Hello guys! Nandito po ako ngayon sa Paliparan. At ito na nga ang nangyari. Hindi matanggap ang ticket ko kasi mali ang apelyido kong nilagay nila. And then, ito, nakatambay ako. Tinawagan ko na rin yung amo kong lalaki, yung anak. So, oramis ko, pumunta naman siya at inasikaso. Pero hanggang ngayon, hindi po siya dumarating. And then, sabi 5 o'clock daw ang arrival. Pero, pagkakaalam ko, hindi yan nasusunod. Kasi nga, hindi siya nasusunod. Marami pa kasi nakapila. Ayan, guys, nandito ako ngayon. Pila. Meron din akong kasama na ganun din ang sitwasyon niya. Mali ang apelyido. Kaya, ito, hintay-hintay lang. Pag may time, kahit pagod, nakakapanghina. Dito lang kami. Yan. Iba naman sa naging karanasan ng isa pa nating kababayan. Dahil tama naman ang pangalan na nakalagay sa kanyang ticket, pero hindi siya pinayagan ng airlines na ma-check-in ang kanyang mga bagahe or maka-check-in baggage. Dahil hindi pala sinama sa ticket or pagbili ng ticket ng kanyang amo ang kanyang check-in baggage allowance. Buti na lang ay nag-ambagan ang mga kababayan natin sa airport para mabayaran niya ang kanyang check-in baggage at madala niya ito pauwi sa Pilipinas. Bakit magkano po ang ano? Ate, may babayaran ka? 190 daw yung babayaran ko. Hindi allowed nung hindi binayaran ng amo ko yung aking baggage ticket lang. Ito po, dagdag niyan din po ate. Tinutulungan ako ng mga kabayan ko dito. Ate. Kulang siya ng 190 ate. Thank you so much. So, maging paalala ito sa lahat ng mga kababayan natin, mga OFW, na laging i-double check ang ticket nyo kapag bigay pa lang sa inyo ng amo nyo. Kung tama ang pangalan at kung merong check-in baggage allowance. Sa hand carry baggage allowance naman guys, kahit walang nakalagay sa ticket ay automatic yang meron dyan. Pero sa check-in baggage allowance ay dapat nakalagay kung ilang kg or piraso sa ticket nyo. Dahil ang check-in baggage allowance ay pwedeng alisin o hindi isama sa pag-book ng ticket ng mga kuripot or ng mga wais na mga employer.